at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natataanan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? Totoo lang po talaga nung nakaranasan ko talaga na is 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nasa Baho di Kami lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po naming iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sinasabi ho ninyo, 2014, panahon po ni Pinoy yun, but then lately, nakita po natin, masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? So, yun po ang tinitignan po natin anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result nung gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila.
Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Mayroon bang mga untoward incident na nangyari, nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon, sir, wala naman talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mamangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan,